Susan at si Kayon Amin. Yes, Ayan, sir. syempre, ito na naman ang inyong Tita Cynthia. That's right. Good morning mga friends. Ito naman inyong Tito Efren. Bonjour. Kamusta kayong lahat dyan? Well. Maya payabak ka rin mga lagu, ampang masantikong kabalin. Yan kay Pampanga at Maray na Aga sa Indong Gabos na kuya ng mga paryente niya sa Bicol. And of course, maayong buntag! Mga taga-Bisaya, dyan. Ito po ang inyong Ate She. Yes. Ito na nga, may tatanong ako sa inyo. Alam niyo ba? Di pa. Di ba? Syempre. Na madalas kapag pinag-uusapan ng pag-ibig, kilig. Di ba? Mismo yun. Kilig. Yung unang date, unang I love you. Para may napapangiti din sa gilid. May napapangiti din sa gilid. Oh, yun. Mismo na yun. Yun na yun. At syempre, yung pinakahihintay Ayan na, Na ano? Na ano? will you marry me? I do. Pero habang tumatagal, nare-realize natin na ang pag-ibig pala ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng tamang tao. Mas tungkol pala ito sa pagpili araw-araw kahit hindi madali. Correct. Oo nga. At siguro, kaya espesyal ang salitang oo. Yan. dahil hindi lang ito sagot sa isang proposal, isa itong pangako. Yan, isang commitment at isang hakbang papunta sa panibagong yugto ng buhay. Yan nga, di ba? Pero paano nga ba nagsisimula ang isang habang buhay na pag-ibig? At paano ito napapanatili sa pagdaan ng panahon, pagsubok at pagbabago? At kung minsan naman, ay hindi pa dumarating ang tamang tao o kaya'y nawala ang minamahal. Yun ang malungkot dun. Pero, posible pa rin bang maniwala sa pag-ibig? Siyempre naman, di ba? Pwede. Yan. Kaya naman, mga ka-homemates, samahan nyo kami sa isang makabuluhang usapan tungkol sa pag-ibig. Because love is in the air. Commitment at pag-asa mula oo hanggang habang buhay. Sana all. Anyway, syempre, huwag niyong kalimutan mag-tune in sa TV radio programs ng Net25 at Radyo Agila. Syempre sa aming Facebook page at YouTube channel. Huwag niyong kalimutan yan mga comments, mag-share and subscribe. Ting, ting, ting. Kaya naman, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Syempre, ito ang tahanan lang. Come on. Ladies, It's your time to shine, friend. I've got sunshine Yeah. on a cloudy day. Yeah. When it's cold outside, I got the month of May. Yeah. I guess you say, what can make me feel this way? My girl, my girl, talking about my girl. I've got so much fun. The bees and me. Ang sweet. All right, friend. I've got a sweeter song than the birds in the trees. Marami yan. Well, I guess you'd say, what can make me feel this way? My girl, My girl. talking about my girl. Hey! All right. At nagbabalik kang Ito ang Tahanan! Sabi nila, ang pagpapakasal ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng taong mahal mo, kundi sa pagpili ng taong handa mong samahan habang buhay. Iba-iba talaga ang kwento natin, mga kaibigan, pagdating sa pag-ibig.
Kaya ngayong araw na ito, makakasama natin ang mga taong nasa iba't ibang yugto ng kanilang love story. Dahil nga sabi nila, walang iisang timeline ang pag-ibig. Ay, totoo yun. Di ba? Tito Efren. Kaya mga katahanan, aminin natin, kahit single, in a relationship, engaged or married, curious tayong lahat sa tanong na, paano mo malalaman na siya na ba talaga? Oo nga. Tama at maganda, makakasama natin ngayon ang mga guests na sa iba't ibang chapters ng kanilang love story. Kaya That's right. siguradong may mapupulot tayong aral, kilig at baka pati inspirasyon. Yun. Kinikilig daw. wala Kinikilig pa ka, ba? Ginawa ko. Kala ko naman Kaya nag-jacket Kala ko kinikilig na eh. Ano ba yan? Okay, ganito yan, mga friends. Simulan na natin sa couple na nasa kanilang wedding countdown Wow! era. Wow. Alam mo, nakakakilig talaga yung point na mula, saan tayo kakain? Mm. Napunta na sa, kailan tayo magpapakasal? Wow! O, di ba? Yun yun eh. Magkakadikit yan eh. Ay, totoo Di totoo ba? yan. True! At pagkatapos ng 5 taon ng pagmamahalan, handa nang magsabi ng, I do. Yun na. Yeah. I do! Kaya nga, I do daw this coming October 9, 2026. Sina RP, Larayos, Uy. Product Manager, at Mr. Ed Gamboa naman ay Legal Analyst. Yan. Ayan. Good Hello morning! there. Good morning, guys. Good morning po. Morning po! Yan. And si Sir Si Sir. Ed. Morning po. Ayan, wow. Ayos, bagay ay, ano sila, no? Bagay na bagay. Relax na relax Oo, lang bagay sila. din. At mula naman sa hashtag wedding countdown, dumako naman tayo sa hashtag just married era. Ito na. Just married Ano na yung yan. ano, matinding Bakit suspense. ba kinikilig ka? Kasi gusto Iba ko eh, kasi ibang ikasal dating din eh, eh. iba, iba. Ako rin Wala pa akong rin eh. kinikilig. Kaya nang nitong March lang sila kinasal, mga ka-homates. Uy! At sa July 31, ay magse-celebrate na sila ng kanilang 4th month bilang mag-asawa. Pareho din pa silang professionals at pareho rin nagtatrabaho sa iisang kumpanya. Grabe! Workmates at forever teammates! Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Ah, di ba? Yan. Welcome natin sila syempre. Jan Moy Janito, yan, HR Supervisor at Ernest Telbes Janito, Accounting Supervisor. Hello, good morning Good morning. po. Yan, welcome Morning. sa tahanan. Ayan. And Moy. Good morning po, magandang umaga po sa atin. Yan. At syempre mga kaibigan, hindi kumpletong usapang pag-ibig kung wala tayong representative ng mga naniniwala pa rin na darating ang tamang tao sa tamang panahon. Wow. Di ba? At of course, kasama rin natin ngayon ang isang technical support representative sa isang BPO company. Bagamat 15 years na siyang single, Yan. hindi pa rin nawawala ang kanyang pag-asa at paniniwala sa pag-ibig. Kaya nga mga ka-homates, baka isang hello, isang message request, o isang unexpected encounter lang pala ang pagitan niya sa kanyang forever. Yes. Please welcome Mr. Jason Escandor. Yan. Good morning. Good morning, Sir Good morning po, Jason. hello po sa inyong lahat. Ito pag-usapan din, meron ding mental health, di ba? Healing at healthy relationships, di ba? Pag-uusapan din natin ngayong umaga, kaya makakasama natin si Miss Frances Miranda, Yan. LPT, RPSY, isang registered psychologist, traumatologist, at mental health expert na tampok na rin sa iba't ibang TV programs. Bigyan natin siya ng isang masigabong welcome, Yan. ladies and gentlemen. Charan! Good morning, ma'am. po. Ayan, una sa lahat, congratulations po. Ayan. Ayan. Oo, kaya nga, ito na nga, ilang buwan na lang. Ito na. Ito na. Si RP and Ed. Dito tayo sa malapit na ikasal. Oo. Anyway, advance, congratulations po sa inyo. At alam namin, ilang buwan na lang, wedding day nyo na, di ba? So, honest question. Mas nangingibabaw ba ang excitement o may mga wedding Ayan. jitters na rin ngayon? Hindi mawawala yan. Actually, ano po nagka-countdown din na po kami, nag-countdown ng days. So,
konting ano na lang po, konting araw na lang po ang natitira. Pero kaya po nangingibabaw na po yung jitters. More on jitters na po. Oo nga naman. At sino sa inyong dalawa ang mas napapa-overthink? Yung tipong alas 12 ng madaling araw, iniisip pa rin yung seating arrangement, yung mga guests na darating, mga ganun. Actually, ang ano po, ang nangingibabaw po is siya. Mas masyado po siyang nag-ano. Siya po kasi nagpre-prepare. Lahat ng, usually po kasi ang, si RP po ang nagbibigay ng excitement sa kasal. Tapos, siya nag-iisip most likely ng mga anong gagawin sa, Usually, ano po, mga sa- babae talagang Opo. nag-iisip sa preparations ng wedding. Mas nangingibabaw talaga yung ano namin na okay, yung ano na since pinagpe-pray natin to, tiwala tayo. Magtiwala tayo ng kumbaga wholeheartedly. And then kaya nawawala yung kaba, mas nangingibabaw yung excitement. Eto, may tanong ako. Kailan ninyo unang naisip o naramdaman na okay siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay? And during church duties, actually hindi ko pa siya kilala nun. Wala pa akong alam about sa kanya. Tapos, ayun lang, simple yung daily routine, weekly routine sa sa church duties. Tapos nakita ko siya. Wow. Sino to? yun yung una. Tapos nung tumayo siya, tapos nung lumapit siya sa akin, I mean, hindi naman siya intentionally na sa akin siya. Parang may ginawa lang siya na napalapit siya sa akin. Tapos sabi ko, Not in a creepy way, ha? hindi naman, hindi siya in a creepy way. Curious. Yun yung ano ko. Sabi ko, sino to? Tapos parang mysterious yung dating nung guy. Wala lang, doon na, may yung continue lang ako doon sa ginagawa ko. Tapos, alam mo yung bigla mo lang na feel na, parang makakasama ko to siya habang buhay. Ay, na-feel mo Hindi yun! ko siya ma-explain. Tumano sa isip mo. Hindi ko siya ma-explain. Yun yung, actually, hindi niya to alam. Hindi ko, Oo nga talaga. first time niya marinig yan. Yun yung ano talaga, hindi ko ma-explain bakit ko siya na-feel nung time na yon. Pero during duties, bigla ko lang talaga siyang na-feel na parang may gut feeling. Hindi ko alam kung gut feeling ba yung tamang term, but may na-feel ako nung time na yun na parang makakasama ko to siya habang buhay. Eto na nga, kapag iniisip niyo ang married life, ano ang pinaka-exciting sa inyong dalawa? Yung araw-araw na magkasama, pagbuo ng pamilya, o basta yung fact na hindi kayo nagpapaalam na, uwi na ako. Ganon. Ano po, more on talagang magkakasama na po. Kasi ngayon po, di ba, pagka nasa, pa lang, kahit sa fiancé stage po, kailangan mo siyang ihatid sa tinutuluyan niya, tapos magpapaalam, ganon. Siyempre, maghihiwalay muna kayo, pero yung nilulook forward ko po kasi talaga is wala na pong wala na magse-say goodbye or magse-say goodnight na maghihiwalay. So ngayon po ay magkakasama na po in the near future po. Yan, oo nga. Quick question lang. Yeah. Sino ang mas stress sa wedding planning? Siya po. Oh, bilis. Ay, nawala. Yes, nawala. Sino ang mas maraming what-if moments? Siya. Po. Ito. Ano? Sino ang mas madalas magsabi ng bahala na, maayos din yan? Oh. Siya ba? Para sa inyo, kung isang salita lang, ano ang ibig sabihin ng forever? Ako po ay Yes. yung sinagot ko po kanina, magkasama. Yun po ang Forever for me. is, okay, magkasama. Forever is not just in this lifetime, but beyond this lifetime. No, very nice. Nice. Forever's not enough for me. Nakakatuwang marinig yung excitement bago ang kasal. Pero syempre, ibang level na kapag nandyan na mismo sa married Yan na. life. Kilalanin naman natin ang ating newlywed couple na sila Bess at Moy. Ayan. Ayan, good morning. Nung engaged na kayo, ano ang akala ninyong magiging married life? At ano ang reality check na talagang nagulat kayo? Akala ko po personally na kapag married life, parang extension lang siya ng pagiging boyfriend and girlfriend na may wedding ring lang. Pero hindi pala. So, nag-start siya sa simple things na ginagawa namin for each other, ganyan. And also, one more thing, yung before kasi, nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami, sa mga
when it comes to decisions, kino-consider ko lang siya. Like, for example, mag-update ako na punta ako dito, gagala ako sa mall. Pero ngayon, kasama na siya sa decisions. Ngayon, pag aalis ako, may ulam dyan, nasa ref, initin mo na lang, uwi ako ng ganitong oras. Dati, kino-consider ko lang siya na mag-update lang, ganun. Akala ko dati pagkatapos ng kasal, magkasama lang kayo. I mean, ang nilook forward ko pa after the wedding is, may kasama na akong kumain. May kasama na akong matulog. Ayun, no? Pero after the wedding, na-realize ko na hindi lang pala yun, no? May kasama na ako kumain, pero naikikwento ko sa kanya lahat ng nangyari sa buong araw ko, ng mga ganun, lalong-lalo na bago matulog, no? Kaya since magkasama po kami sa trabaho, andun po nung same stress, ayan po. Same struggle. Na pagka bago kami matulog, napagkikwentuhan namin, ay, alam mo ba, ganito, ganyan. Pero, yun po, after the wedding po, sobrang saya po. Kumbaga, better than I expected po. Gaano yung nakakilala ang isa't isa? After 4 months. Nag-start po kasi kami as friends since workmates ng 2019. And then, 2020, nag-start mag-flourish yung friendship namin. And then, yun, nag-confess siya na more than friends pala ang gusto. Minado naman po ako. So, 2021 po yung start ng relationship. And then, Alright, eto na nga. 4 months pa lang kayong kasal, di ba? So, tanong ng mga ka-homies natin, nasa honeymoon stage pa rin ba kayo? Yes po. Or, opo, yes po. Bago pa Kasi, lang kung iniisip ko po kung ano po kami nung mag-boyfriend, nag-level up po ngayon eh. Wala pong bumaba. Lahat po nadidiscover namin bago. Lalong-lalo na po ay kakastart lang po namin mag-move in po, no? Tapos, kumbaga, nakakatuwa lahat po. Wala po akong nakikitang negative. Pag may negative po, lagi po na pag-uusapan bago po matulog. Ano naman yung naging adjustment period nyo, nung, lalo nung pinakauna kayong nagsama. Yan. Ano yung talagang naramdaman nyo sa point na yun na nagkasama na kayo? Nung adjustment po from me po is nung unang-una pagka-iyahatid po siya sa bahay. Dati po kasi nung mag-boyfriend girlfriend po kami, bawal po kaming mag-overnight. may curfew. May curfew po May na curfew alas po. 10. Opo. Kailangan makauwi na. Opo. Kakaiba yun. 10 o'clock ha? Opo, pagpitik pa lang po ng 8 or 9, ayan po, automatic na po sa utak ko na kailangan ko nang ihatid to si Robe sa bahay nila. Hanggang ngayon po, nadadala ko po. Yun po na pagkatingin ko sa relo ko sa kahit sa cellphone o sa office, alas 8 na, alas 9 na, ihatid ko, ay hindi pala, magkasama pala sa bahay. Hindi mo na-request na extend ng konting oras para masyado kang pressure. Opo, actually meron din pong isang event po kami inatinan before. Tinrate ko po siya manood ng concert. Nung concert po, originally, alas 6 po ang start. Matagal pong nag-start dahil inantay ata nung singer. Alas 8 na po. So, nangyari, hindi po namin naabutan po nung tawag dito, nung singer po talaga na main presenter. Hindi na po namin inabutan. Pero si Babes po, sabi niya, hindi, sige magstay tayo, nagpaalam na ako kay mama. Sabi ko po, syempre po, respeto po sa magulang ng mapapangasawa. Galing. As much as possible, sundin muna natin ngayon. Tapos sa susunod na lang tayo manood pag mag-asawa na tayo. At least, pwede na tayo hanggang Nasa alas parking na 11. po siya. Sabi niya, antayin kita dito, 9:30 na. Sabi ko, hindi. Nagpaalam ako, okay lang yan. Hala, umiiyak po ako. Pero at the end of the day, na-realize ko na, nasa tamang tao talaga ako. Kasi hindi po ako yung inaano niya yung parents ko. Kasi nandun pa rin po yung respect niya. Ayun po. Sino sa inyong dalawa ang mas organized? Ayan, sino sa inyo? Ako po. Sino ang mas madaling ma-stress? Siguro, hindi po, ako po. Aminado. Sabi ko na nga, ikaw eh. Dahil para tayo. Okay, joke. At sino ang mas mabilis magsabi ng sorry? Depende po. Both naman po. Opo. Ano naman na natuklasan nyo sa isa't isa pagkatapos ng kasal na mas lalo nyong na-appreciate? Sa kanya naman po, wala naman po talagang totally nagbago. Very consistent pa din siya. Kasi dati tinatanong ako, ano
ano ba nagustuhan mo dito sa mga past relationship, ganyan. Alay ko sagot, sincere, ganyan. Pero nung nakilala ko siya, dapat pala consistently sincere siya. So, until now, dinala niya yon nung mag-asawa kami. Very sweet and also very supportive po siya. Nung sa akin naman po is, ano ba, sobrang maasikaso. Opo. Na yun po nung isa sa discover ko po, na kahit pagkagising ko, ayan, andun na nung kape, tapos may luto na po na, andun nung spam, tsaka egg, tsaka rice. Na minsan po nasasabi ko, kahit nung mga nakaraang araw na, ang sarap palang magkaroon ng asawa. May tanong ako, no? Meron din ba moment na napaisip kayo at sasabihin niyo, bah, ito pala talaga ang ibig sabihin ng commitment. It's not about who's right or wrong pala sa isang commitment. So, it's not all about the happy moments. It's all also about the tiring days, stressful days, and at the end of the day, you still choose to be with each other po. Yun. Tama po. Actually, same din naman po kami nang pumasok agad sa isip na sa pang-araw-araw, what is important is understand each other po. Iba naman po kami ng kinalakhan, iba rin po kami ng mga somehow, mga practices, etc. Pero at the end of the day po, mag-intindihan po. Para kinabukasan, pasok ulit, tapos ayun, magmahalan ulit. Bali yung ano po, when you say commitment for me, parang kakibat din po siya sa patience eh. 'Di ba? Dapat mahaba yung pasensya mo. Siyempre, pag nag-commit ka sa isang bagay, dapat tutuan mo pa talaga ng pansin. Now, kung tutuan ka ng pansin doon, kailangan mo na mahabang pasensya. Si RP, yung tingin niya kaya, kaya talang inab na inab pa rin eh. Sabi ko, patience. Oo nga, no? Na-realize ko, kailangan niya ng mahabang pasensya. Magkawing nagkakawin din. Ganun talaga. Oo nga po eh. Actually, I'm very thankful na ganun po talaga siya sa akin. Kumbaga, nakikita ko talaga na, uy, committed tong taong to sa akin kasi ang haba ng pasensya. And then, for me naman, commitment is kahit ano yung makita mo sa person na ipinagkaloob sa'yo, tanggap mo ng buo. Tatanggapin mo siya ng buo. And then, wala naman po kasing perfect eh, kumbaga. Lahat po tayo may flaws and then may ano naman din po, may mga good sides. So, commitment is accepting everything about that person and then you will love that person wholeheartedly. Yun po. Anyway, ito naman syempre nandito ang ating psychologist na si Miss Yan. Frances. Ayan, ang tanong ko lang po, ano ang mas nakikita niyong dahilan kung bakit nahihirapan ang mga tao sa relationship ngayon? Hirap ba tayong magmahal o hirap tayong kilalanin at ayusin ang sarili? Regarding po sa question, no, kadalasan na nagkakaroon ng problem ang relationship, not necessarily because lack of love, no? Kadalasan lack of awareness ukol sa sarili nila. Halimbawa niyan, yung ikaw, seloso ka. Or, ayun na, madali ka magselos. Kasi yung pala nung bata ka or meron kang na-experience no na betrayal, na hindi pa na-heal yung woundedness mo. Kasi we bring that into our relationships po. Our insecurities, our wounds, our trauma, and it is up to us. How are we going to handle it? How are we going to manage it? While also giving room for that new chapter of our lives. Ayun po. So, paano naman po ma'am, Miss Frances, pagka mas pinipili na lang niya na mas single na lang ako para wala akong commitment, Problema. wala akong problema. Kahit naman single ka, magkakaroon ka pa rin ng mga problems sa relationships eh. Di ba? Parang tinamaan parang mas- si Sir, yung bachelor natin Oo na nga, guest. bilang- Pero mamaya kakausapin natin siya. Kasi when we talk about relationships, Oo nga, di ba? Pag single tayo, inisip natin, wala akong problem sa relationship. But in fact, meron ka pa rin magiging issue sa relationship sa sarili mo. Meron kang relationship sa workmates mo, friends mo. So, hindi mo maiiwasan ang relationship issues na yun. Yeah. Pero, eto lang, kung single ka, you take it as a chance to know yourself. Yan. Hindi tayo pwedeng focus lang on always finding the right one. But, paano kaya ako yung magiging right one? Hindi laging tama, hindi yun. Pero yung
paano kaya ako magiging ready sa isang relationship where I can give love and also receive love? Baka may ma-add si Sir Jason doon. Pero Sir Jason, nagkaroon ka naman ng past relationship. Meron naman po. Hindi kasi ako kasing seryoso tulad nila. So hindi pa dumadating sa nyo na magseryoso sa relationship. Hindi ko talaga eh. Magganyan ka na lang, maging single ka na lang forever. Okay, sorry. Ayan. Napaisip na ako dahil nandito na ako. Mukhang Kailangan tama na. talaga. Tama yung sinabi niya na kahit saan naman kahit anong status ng buhay, may magkakaproblema. So doon na lang tayo sa mas masaya kahit may problema. Yun na nga, kakayanin. Kayanin mo. Okay, Ma'am Francis, I have a question. Posible po bang mahal ang mahalin yung isa't isa, pero magkaiba lang talaga kayo ng paraan ng pagpapakita ng pagmamahal? Yes po. Di ba? It's possible. Yes, absolutely. Meron nga tayong tinatawag na love languages, no? Meron tayong tinatawag na giving. Like, paano ka ba magpakita ng pagmamahal sa kanya? Pwede ang words of affirmation. So, meron po ba sa inyo yung parang umaawit ang iyong puso kapag sinasabihan kang, ang ganda-ganda mo today, or ang gwapo mo, ayan. Words of affirmation, meron naman iba physical touch, ayan, holding hands, ayan, hugs. Meron din naman na acts of service, ayan, quality time, at syempre, merong gifts. So, possible na magkaiba lang talaga kayo ng love language. Kaya nga, you take the time talaga to know your partner. Eto na nga. Maraming din nagsasabi na, enough is enough, I can't go on, I can't go on, no more, no. Yon. Pero sa realidad, ano po ba talaga ang pundasyon ng isang matibay na pagsasama? Mag-intindihan po. Yun po. Yun po, so nabanggit ko po kanina na magkakaiba po kami ng pinanggalingan. Siyempre po, minsan nasasabi kong tama pero sa kanya mali. Ganon din naman po nung sa kanya, tama pero sa akin mali. Iintindihin po. Love, bakit kaya ganito ganyan? Kasi ganito ganyan. Ngayon, maintindihan ko na po. Okay, sa susunod ganito ganyan. So, for me po, yun po, to create a good foundation ng isang relationship, boyfriend man yan or marriage, it is starting po yun sa pag-intindi. Alam niyo po, super na-appreciate ko yung sagot nila na unawaan, no? Kasi ang sarap pakinggan nung love, nakakakilig, ang sarap-sarap sa feeling, but meron at meron yan na magkakaroon kayo ng disagreement, arguments. Meron kayong marirealize sa isa't isa na, ay, bakit ganon? Or hindi ko pala yun masyadong gusto. But you made the choice to understand this person, to love this person. Kahit dala niya yung small quirks na yun or meron kayong disagreement, yun, unawain, patawarin, pag-usapan. May gusto ko itanong, kaya lang personal ko to eh. But for the meantime, ito, big question ito. Take note, guys. Ano po ba ang mas mahalaga? Yung nagpapakilig sa'yo o yung nagbibigay sa'yo ng kapayapaan? Ma'am Frances. Kasi babalik tayo doon sa ang saya, ang sarap ng pag-ibig, no? Lalo na yung mga kilig, it's a high eh. Pero at the end of the day, no, ang magre-resolve ng ating mga conflicts, ang tutulong sa atin na maposition yung relationship natin na it's us against the problem, not you and I, ay yung peace. Alam mo yung pag emotionally safe ka doon sa partner mo na kaya mo mag-express sa kanya na nagagalit ako, na I disagree with you, and because of that, because open ka in that area, makakapagbigay siya ng feedback sa'yo, madaling pag-usapan, how do we move forward from this? Paano natin to haharapin? So for me, it's peace. Wow, ang ganda Oo, ang ganda naman. Diba? na peace talaga. Ikaw naman, Jason, after all these years, pagkatapos marinig ang mga sinabi nila, ano ang nagpapahold on sa'yo sa pangarap na magkaroon ng sariling pamilya balang araw? Medyo mabigat yung question. Mabigat ba? Siyempre, habang buhay may pag-asa. Yes! Yan ang gusto kong sagot. Nadali na, Correct! Go, Kanina go, parang go! wala na pag-asa eh. Kahit pag-asa laban sa pag-asa. Kasi may mga iba parang hindi na umaasa eh. Pero umaasa ako eh. Tama! Tama naman Kaya yan. ganun. Kung sakaling dumating na Ayan na. bukas ang
the one or your one. Ano ang mga qualities na talagang hinahanap mo, Sir Jason? Siyempre po, una talaga yung hindi maalis yung physical appearance kasi attraction yun eh. So, yun yung una. Tapos, siyempre habang nakikilala mo na, may in love ka dun sa yung ugali talaga, ang nagpapa-in love. Nagustuhan ko po yung sinabi niya na nahuhulog talaga ang isang tao sa pag-uugali. No? Kasi lagi kong sinasabi sa mga nakakausap ko, ang lagi mong i-consider, eto ba yung taong makakasama ko at the worst day of my life? Especially when we're talking about marriage, no? Kasi yung pinili mo na tao na yan, darating yung time na mag-fade ang physical appearance. Manghihina sila. But this will be the person that will be with you when you bury your parents. When you have your first child. Kapag merong naging financial setback. Gusto mo ba yung kalma nila? Yung presence of mind nila? Or magstay ba tayo dun sa nakakakilig and so on? Bago tayo tumuloy, gusto naming marinig ang sagot ng bawat isa. Komplituhin ninyo ang pangungusap na ito. Alam kong handa akong magmahal ng panghabang buhay kapag... Kontento. Kapag kontento. Kapag hindi ko na iniisip kung hanggang kailan kami, kundi kung paano namin pagagandahin yung araw-araw na magkasama kami. Mapayapa ang pakiramdam pagkasama siya. Ako isa lang po eh, kapag kasama ko siya. Pag hindi na ako lumilingon sa iba pang babae, parang Pag nakafocus ka na, siya na nakafocus to, sa siya kanya na, na kahit gano'n. makita kong mas may maganda, hindi na ako. Tapos Ang parang siya na yung pinakamaganda sa akin kahit anong mangyari ka na. So, Si Miss Francis naman. ikaw naman. Kapag at peace ako sa sarili ko at sa kanya. Yan. Sir Efred. Efred. Tita Efren, Alam kong handa ako magmahal ng panghabang buhay kapag talaga nagmamahalan kami. Alam kong handa ako magmahal panghabang buhay kapag may tao talagang tatanggapin ako. Yung mamahalin ako, hindi lang ako, pati yung anak ko. Yun. Ako, Yun, reality. O yun yun. Ako, alam kong handa akong magmahal ng panghabang buhay kapag alam kong makakasama ko na siya hanggang sa pag... Yun! Brad! Brad! Oy, kuya! Brad! Handa ako pag... Kuya! Brad! Alam ko na dyan ka lang sa gilid. Anyway, yan, syempre mga katahanan, ang sarap ng kwentuhan natin, ha? Sabi nga nila, kung ang pag-ibig ay tungkol sa pagpili, mas lalo itong nasusubok sa pagpiling manatili araw-araw. Kaya huwag kayong aalis, ha? Dahil sa ating pagbabalik, makakasama natin ang mag-asawang 33 years nang magkasama at patuloy na inspirasyon sa tunay ng pag-ibig. Makikilala rin natin ang isang widowed woman na sa kabila ng lahat, nanatiling naniniwala na hindi pa huli ang lahat para muling magmahal. Yan, Sir Jason. May kilig, may aral, at may pag-asa. Dito lang yan sa... Ito ang tahanan! Ganito tayo lahat, mga kapatid. Yay! Ganda! Babalik nyo dito, mga baby na kayo. Yan! Siyempre, kanina, napag-usapan na natin ang excitement ng pagpasok sa isang relasyon at pagbuo ng buhay na magkasama. Pero paano naman kapag nasubok na ng panahon ng pag-ibig? Yun nga. Diba? At possible pa bang muling buksan ang puso pagkatapos ng pagkawala? Nako, at gaano pa rin ba katabis ang pagsasama ng mag-asawang ito na ilang dekada na ang kwenta? Alamin natin ang mga kwentong yan. Kaya naman kilalanan natin ang ating mga bagong bisita dito sa ating tahanan. Yes! Eto na nga, nasabi kanina na ibang kwenta, di ba? 33 years na silang kasal. Yan. Sila ay sina Sir David at Ma'am Deli. Yan. 3 years. Fiesta. Patunay na ang matibay ng pagsasama ay nabubuo sa paglipas ng panahon. Yan. Sir David ay nagtrabaho sa banking industry sa loob ng 32 years bago mag-retire. Si Ma'am Deli naman ay naging OFW. Nagtrabaho bilang legal staff, kasama nilang ipinagdiwang ang bawat milestone ng kanilang 4 na anak na ngayon ay pawang mga college graduate
at may kanya-kanya ng profesyon. Ayan, good morning po Sir David, Ma'am Perry. Good morning po. Welcome po. Ayan. Ito naman 4 years na siyang widow. Oh, Pero hindi ibig sabihin nun, tapos na ang love story niya. Open pa rin siya magmahal at gusto pa rin niyang mag-asawa ulit kapag dumating ang tamang tao. Mga kaibigan, kilalanin natin ang ating next guest. Please welcome Miss Mary Christine Corpus Villamor. Oh, yan. Good morning. Ay, ang ganda. And of course, nandito pa rin si Miss Frances. Ayan. Ayan. Okay. 33 years, di po ba? Kapag binalikan nyo ang journey nyo bilang mag-asawa, ano ang unang eksenang pumapasok sa isip po ninyo? Pagka po yung 33 years, ang pumasok agad po sa isip is yung time na nagpakasal kami, yung time na nag-prepare kami para sa yung excitement niya na gusto niya lang niyang magpakasal. Dati po kasi nasa OFW po ako. Nung time na yon, bali, bago po kami nag-asawa, naging 7 years po kasi kaming mag-boyfriend at saka girlfriend. So, kumbaga, since nag-abroad ako, and gusto na rin daw niya mag-asawa, so sige, papayag ako magpakasal, pero babalik pa rin ako ng abroad. Umuwi naman siya, then umuwi ako, nagpakasal. Yun po yun agad yung pumapasok pagka tinanong na about dyan sa 30 years na 33 years of marriage life. Kapag may batang couple na lumalapit sa inyo at nagtatanong, paano ba tumatagal ang isang relasyon? Anong unang sasabihin nyo sa kanila? Kagaya po nung lagi kaming kinukuha sa asninang, ang lagi po naming sinasabi sa mga inaanak namin, just put the love and trust sa marriage. Pagka po kasi nandun yung trust, nandun yung love, so wala po siyang, kumbaga, wala kayong hindi pagkakasunduan kasi you trust him, he trust me. Lagi lang alalahanin yung mga tinuturo sa yung pagkinasal sila. Yun lang lagi yung sinasabi namin na sundin nyo lang yung tinuro. Ganun Mapapabuti ang pamilya ninyo. Yung love, every day, love him every day, every hour, every minute, every seconds of your life. Wow, ang sweet naman yan. Oo nga naman. Pero syempre, hindi lahat ng love story ay laging masaya. May mga kwento ding dumaraan sa matinding pagkawala. Pero kahit gano'n may mga pusong pinipiling bumangon, buksan ulit ang sarili at maniwala na hindi pa huli ang lahat para sa pag-ibig. Well, first of all, thank you sa pagiging open sa kwento nyo. Curious lang kami, no? Kailan nyo po unang naisip na baka may chance pa ulit para sa love? Christine. Sa akin po kasi sa simula, kumbaga yung mindset ko, hindi ko naisip na maiiwan ako. Kumbaga parang ganon. So parang nagulat din ako na pero pinanalangin ko po. Sabi ko sa Ama na bigyan mo po ako ng panahon, pagkakataon na mag-heal ako, na dumating ako dun sa punto ng acceptance. Kasi yung nangyari na yon, yung pagkawala ng aking napangasawa, is hindi ko siya kontrolado. Wala akong magagawa doon, kundi tanggapin siya ng maluwag sa puso ko. At bigyan ko ng pagkakataon yung puso ko na magmahal ulit, na maniwala na merong pag-ibig pa na nandyan, na nakalaan para sa akin. Naisip nyo ba noon na parang okay lang ba to? O nagkaroon kayo ng hesitation dahil sa nangyari sa inyo? Nung una po, kasi nga po yung nagulat po ako na ganun. Kasi parang sa isip ko na sabay kaming tatanda. Pag nakakakita ko ng mga nag-holding hands ng mga couple, sabay sila na pupunta ng church. Parang naisip ko na sana ako din, ganun din sana kami. Pero hindi siya nangyari, ganun. So sabi ko, siguro meron pang chance para din naman sa akin. So sabi ko, pinapanalangin ko po. Lagi ko po talagang sinasama sa panalangin na along the way, matanggap ko yung pangyayaring yun sa buhay ko po. Yan. So Ma'am Christine, ano yung pinakamalaking realization mo tungkol sa pag-ibig matapos mawala ang mister mo? Yung na-realize ko na kaya ko palang maghintay, yung maging
patient. At pinatunayan din sa akin ng ama na kaya mo yan kahit mag-isa ka. Ito yung kaya mong gawin habang mag-isa ka. Pero hindi ibig sabihin na hanggang dyan ka lang, may kaya kang gawin. So ako po, ginagawa ko yung lahat ng paraan para kumbaga hindi mo inaasa sa ibang tao yung kasiyahan mo. Ikaw sa sarili mo, yung nakokontento ka sa mga ginagawa mo. Excited pa rin naman ako na may makasama ako na magkakape sa umaga. Gigising ako na may kakwentuhan ako. May masasabihan ako ng mga ups and downs ko. Yung ganun po. Kapag sinabing second chance love, anong ibig sabihin yan para sa iyo ngayon? Para po sa akin yung second chance of love, ito po yung ano po sa akin ng ama. Binigyan niya ako ng pagkakataon na yung mga bagay po na hindi ko nagawa. So sabi ko, excited na rin ako na gigising ako ng maaga, sabay kami na pupunta sa church, yung mga ganun po. Pwede po ba kayo magbigay ng payo kay Ma'am Christine? Yan. Sa kanyang Dahil nga siya nararanasan ngayon. Baka naman, ano po may papayo nyo? Marami pang pagkakataon talaga na dapat ma-enjoy pa niya na magkaroon ng asawa, magkaroon ng anak. Kasi iba talaga yung buhay na may pamilya talaga na may sariling anak, yung pinag-aral mo, pinagtapos. Kung talagang kuwan, hihingin mo sa Diyos yun, ibibigay yun, mananalangin ka lang. Ayan. Yan. Miss Francis, paano ba natin malalaman kung emotionally ready na tayong magmahal ulit? May signs ba yan na pwede nating tingnan? Yan po. Sana bahagi po ni Miss Christina na nakakaantig na bahagi ng kanyang buhay. Dali kasi nating assume na kapag ready na ako magmahal, ibig sabihin yan wala na akong takot, wala na akong pain from that past. But kasama yung fear na yon kasama yung grief na yon, yung mahalagang chapter ng buhay mo, dadalhin mo siya sa next part. So masasabi natin na emotionally ready ka na kapag pwede ka nang magpasok ulit ng taong makikilala mo, ready ka na sa mga highs and lows ng relationship, at kaya mong i-honor yung grief ng minahal mong asawa at mahal mong asawa, at magbigay ng space para sa bagong joy ng buhay mo. Ano ba talaga ang nagpapatagal sa isang relasyon? Beyond love. Ano pa bang kailangan? I think na-cover na talaga ni Ma'am and Sir, no? Yung trust, yan, yung tiwala nila sa isa't isa. Kasi mahirap pong sabihin na mahal natin yung isang tao, pero hindi natin sila pinagkakatiwalaan at hindi natin nire-respeto yung tiwala na meron sila sa atin. So hanggat kaya po nating pag-usapan kung ano mang problema, o hindi to okay sa akin, or may nagawa akong hindi mo gusto pag-usapan, magkaroon ng patawaran, at of course, pagbabago. Alam niyo po, kung meron man po akong iiwan nun, naalala ko tong nabasa ko from Miss Heidi Prieb. Yan. Sabi niya, sinulat niya, na to love someone long term is to attend 1,000 funerals of who they used to be. Because people change, no? Meron po silang meron ka madidiscover na bago sa kanila, na gusto mo pa lalo or di mo pa gusto. But again, love is a choice. You choose to stay and watch them grow. Tama. And grow with them. Nice. Galing naman. Ang ganda-ganda. So ano pong message Francis. nila? Yan. Message niyo po sa mga bagong kasal, mga ikakasal pa lang na mga kabataan ngayon Yun. na gusto rin umabot ng 33 years. 33 years of Oo, Lalo itong generation na ito. Diba? Opo. Ang masasabi lang po namin, ang relation kasi is give and take lang. So, pag may gusto si Mister, ibibigay ni Mrs. Pag gusto naman ni Mrs., ibibigay ni Mister. Ganun lang po Give para... and take talaga. Opo, Give and take opo. talaga. Lalo pagka yung mga personal na pangangailangan po ng ating partner, kailangan maibigay po natin yon para smooth po yung ating relasyon. Pagsasama. Opo. Tama. Siyempre, si Miss Christine na maganda. Miss Christine, message na. Yan, oo. Message ko po, syempre dun sa umpisa, no, medyo natatakot ka, pero hindi dapat yung takot natin yung magde-define sa atin. So yung
natural lang na matakot tayo. Pero sabi ko nga, lagi natin isipin na andyan yung pag-ibig. At maniwala ka dun sa pinanalangin mo. Kasi para po sa akin, sabi ko, sinuko ko na lahat sa Ama. Alam niya lahat ng pinagdaanan ko, pinilang niya lahat ng mga naging luha ko along the way. Kaya sabi ko, bakit pa ako mangangamba? Isinuko ko na lahat sa Kanya. So yung mabuting asawa, alam kong ibibigay niya sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Ayan. Yan, no? May nakalimutan si Ma'am Kaya Christine. naman, ma'am, Ayan. di ba? Meron po siya nakalimutan. Christine. Kaya naman, ngayon, masasabi ko na open na ulit ang Yun. aking Ay, yun naman pala! Jason! Si Jason! Calling! Para ma-attain nyo yung matagal na pagsasama, Yun. lagi nga nang sabi ng aking may bahay. Ooh, true day! Give and take. Pag may problema, pag-usapan. Yun. That's the Huwag kayong matutulog nang hindi napapag-usapan yung Di, problema. totoo daw yan. Ayusin po ninyo. Ang love po ay kadalasan na po-portray natin siya as something na solo kilig, yan, solo joy, or parang pure pala, pure kilig, pure joy. But if you look at it, it's ano talaga, partnership, no? Hindi lang natin i-consider yung sarili natin, but also our partners. And kung gaano ka kalalim magmahal, ganun din kasi kalalim yung grief. So we have to find a way to honor the grief of our pains in the relationship and even past relationship, and also always make room for joy. Ayan. Miss Francis, any social media Oh, account para pwede ka where namin they can follow you? Thank you very much po. You can follow me on Facebook, Frances Miranda, LPT RSI Psychologist. Thank you. Thank you so much. Yan. At Ma'am ayan. Gatel and David. Yan. Yes, thank Miss you Christine, po. ha? Available. Christine, Ay, may mga comments, ha? Tawagin mo na naman. Guys, open siya, open. Open. Sir Jason. Hindi. Kidding aside po. Yan, ha? Ayan. Napaganda din, Miss. Okay. Sa aming pagbabalik, usapang kasalan pa rin tayo, mga ka-homies. Ayun, no? Makakasama natin ng isang wedding gown couturier Uy. para sa mga tips at trends sa bridal fashion. At syempre, hindi kumpleto ang kasal kung walang masarap na handaan. Yes. Diba? Yan ang importante. Kaya Syempre. pag-usapan din natin ang mga food Food ideas ideas. na sigurado magpapasarap sa espesyal na araw. Dito lang yan sa Ito ang Tahanan! Babalik na kami! Okay, welcome back mga katahanan. Kung may isang araw na gustong-gustong maging memorable ng bawat couple, syempre, wedding day yan. Correct! Kaya pag-uusapan natin ngayon ang dalawa sa pinaka-aabangang bahagi ng kasal, ang dream wedding gown at ang handaan. Alright, syempre kasama natin ngayon ang isang fashion designer na tumutupad sa dream gown ng maraming brides. At founder siya ng Anna Line, at ang kanyang mga designs ay nasuot na rin ng ilang celebrities tulad din na Heart Evangelista, Pia Wurtzbach, at Nadine Lustre. So we would like to welcome Miss Joanna Caroline Ngo. Hello. Ay! Miss Joanna. At syempre, ito pa, makakasama rin natin ang ating food expert na magbibigay ng practical tips para sa maging unforgettable ang wedding reception. Yes! Syempre, welcome natin, syempre, si Sir Jaja. Good morning po. Morning, Sir Jaja. Simulan na natin sa gown. Yan. Yeah. Sa dami ng inspiration ngayon sa TikTok at Pinterest, paano mo tutulungan ng bride na piliin ang gown na talagang siya at hindi lang dahil trending? Yan, Miss Joanne. Para sa akin, ma'am, napaka-importante yung kilalanin mo yung bride mo. Kasi hindi lahat ng nakikita natin sa social media ay babagay sa bawat bride. So, as designer, role namin na alamin ano yung body type niya, yung personality niya, at higit sa lahat kung ano yung gusto niya para sa dream wedding gown niya. So, para ma-set apart siya, ang goal kasi namin ay mag-look back man si bride, masasabi niya na, ako to, hindi ako sabay lang sa uso. Ito talaga yung gusto ko. Well, ako yung nag-isip na ito yung gusto kong pagawa. Tapos,
i-approve mo kung bagay nga sa akin? Or sasabihin mo ba na, Usually po Design. kasi yung ibang mga clients ko lumalapit sa akin, meron silang idea kung ano yung gusto nila. Pero from that, gagawa pa rin ako ng sketch and designs na pipili siya. Tapos sa paggawa ko, iti-take in consideration ko lahat gaya ng yung silhouette, if bagay sa kanya, colors, ganon. Tapos yun, from there, magkakaroon ng fittings, doon natin makikita kung babagay talaga kay bride. Alright, Miss John, ito naman, para naman sa mga bride na may budget lang, ano, paano sila magkakaroon ng elegant look nang hindi kailangang gumastos ng sobra? Honestly po, hindi mo po kailangan ng mamahaling gown para magmukha itong elegante. With the right materials po, fabric, with the right fit, and also, pag nakita po natin na si bride ay confident and happy sa suot niya, yun po yung maglalabas ng true elegance. And alam naman po natin lahat na walang mas gaganda po pag si bride ay happy and confident with what she's wearing. Yun po. Hindi doon nakikita sa, yung tela mahal, gano'n, or mura. Para sa akin po kasi hindi po porket maganda yung tela, Tela. mahal siya. So meron po kasing other options na pasok sa budget pero yung bagsak ng tela is maganda. Tapos doon din po papasok yung fit, napaka-importante po nun. So pag maganda yung fit sa bride, doon po lalabas din yung elegance ng damit. any additional tips po para sa ikakasal? Ang mabibigay ko pong tip is pwede po sila mag-research on their own before pumunta sa isang designer para may idea po sila ano yung available sa market. Pero kailangan po nila mag-keep an open mind kasi para ma-create yung dream wedding gown nila, dapat collaboration yun between the bride and the designer. So, ang isa ko pang advice is never hesitate. So, state mo talaga ano yung gusto mo, ano yung ayaw mo, para yung designer alam niya kung paano gagawin yung dream wedding gown mo. Kasi ang pinaka-importante sa lahat ay si bride confident sa kanyang suot at happy siya sa suot niya. Okay, check na yung gown na yan. Next up natin, food. Yes. Kasi aminin natin mga kaibigan, isa rin yan sa pinakaabangang parte ng wedding. Di ba? Service crew noon, tapos foodpreneur ngayon. Kilalanin ang nasa likod ng Happy Boink, ang online food business na maghahain ng comforting Filipino classics na level up ang sarap. Let's welcome, ladies and gentlemen, ang ating food expert, Jake Racines. Good morning, Jake. Or you There can you call have him Jaja. Sa dami ng orders nyo, ano ba ang laging hinahanap ng mga tao? Or I would say na, ano ang never nawawala sa isang Pilipino handaan? Siyempre po yung lechon. Number Number 1 yan. Number one yan. Kahit ayaw ng mga ikakasal para sa mama at papa nila, hindi pwedeng mawala ang lechon. No? Tapos ang sa Filipino classic po yung mga menudo, afritada, yan po. Mga Filipino classics natin. Eh, paano kung limited ang budget ng pamilya or couple? Paano sila makakapaghanda ng sulit pero hindi mukhang tinipid? Yun po, bali yun nga po, stick tayo doon sa budget po ng client natin. Then yun nga po yung mga classic dishes po, ang di lagi pong mawala para masabi pa rin po natin specially yung event. Yung mga classic dishes po na hinahanap ng mga guests nila po. Ano yung mga lagi nyo inalaging in-order sa inyo? Yun po, sa ngayon po kasi trending ngayon yung mga grazing table. Sa amin po, may tinatawag po kaming kakanin table. Sa kakanin table po, bestseller natin yung mga usually na sinaserve namin like yung putong puti. Meron din po tayong sapin-sapin, mga bibingka po. Yes po. Yan po. Yan po yung mga bestseller natin. Yun din po yung sinaserve natin. Kung nakita ko ng pichi-pichi, di ba usually ano to? Nyog po yung usually sa ibabaw. Tapos ngayon ano siya? Cheese. With cheese po. Yan. Ayan o. To make it special po, with cheese naman yung nilagay natin sa Tapos ito, yung iba't ibang klase ng mga kakanin po. Yes ayan. po. So, iba-ibang May kasaba po, meron iba-ibang tayo. flavor. Sa pang di nawawala sa handaan yung buko pandan. Oo. Palaging meron. Yes po. Pag Filipino, ano po talaga, yan po, meron. Diba? Oo nga. Ayan mga ka-homies, itong mga dalang wedding gowns ni Ma'am Joanne. Ito sa isa sa mga kanyang mga
Design. Design mo yan, talaga. Yes po. Very elegant, ha? Ito po yung yung gown namin na detachable. So as you can see, meron po siyang French lace tsaka off shoulder. Tapos it comes with a mantilla veil po. Yun po. Yes. Alright. Ito naman, Ma'am John, ito isa. Ito po ay example ng beaded na 3D floral lace. Tapos A-line cut po siya with a detachable off-shoulder din po. We usually do detachables po kasi may iba na parang sa reception, magpapalit yung gown nila. Tapos yung iba kasi parang on a budget, so gusto nila nako-convert to another gown. Ayan. Ito na. Last question para sa inyong dalawa. Kung may isang advice kayo sa mga ikakasal pa lang, ayan, ano yung sana alam nyo na rin noon pagdating man sa wedding look o sa wedding planning? Ang mabibigay ko pong advice ay take your time po talaga at i-consider mo lahat ng aspects. And at the same time, wag na wag kang mahihiyang magsabi and mag-voice out kung ano yung gusto mo para sa wedding mo. Hindi lang when it comes to your wedding gown, but sa lahat in general. Kasi ang pinaka-importante sa mismong kasal ay dapat happy ka. Correct. O yan. Sa akin naman po, yun nga, maging open tayo. So, open nyo lang po kung ano yung gusto nyo makita sa wedding nyo, o i-open, like sa food, i-open nyo lang kung ano yung budget natin, anong gusto nyo makitang food sa table nyo. Then, kung paano siya isa-serve din pati. Pwede nyo po ako i-reach sa Facebook and Instagram at analine.studio po. Sir John. Sa Instagram po, yung @happyboink. Then, ang Facebook po is boink. Boy. Okay, thank you so much. Yan. Thank you Ito so nga pala much po. nagdala sila, Share, yung happy Ito ba? Yes, Thank po. you so much. We have here Please enjoy the food. Oo, ito Laing and Best sellers po Bicol natin yan. Bicol Express and Laing po. Yes. Titikman namin yan mamaya. Favorite namin lahat siya. Puto. Don't worry. Putong puti. And siyempre, ito, Alright. kuchinta. And ito nga, peachy. Ang dami nating napulot na ideas today, mga kaibigan. Ang ganda ng reminder na hindi na kailangan sobrang bongga para maging memorable ang kasal. Di ba? Tama! Yan. Ang dream gown at masarap na handaan, bonus na lang yan. Ang pinakamahalaga pa rin, handa kayong sabay harapin ang buhay pagkatapos ng wedding day. Yes! Kaya naman, maraming salamat sa ating mga guests sa pagbabahagi ng inyong tips at experiences. Maraming pong salamat. At sa ating mga katahanan, sana may nakuha kayong ideas para sa future wedding ninyo. O baka napag-usapan nyo na rin ang dream wedding habang nanunod kayo ngayon. Yes! Diba? Opo, ayan. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga ka-homemates, dito lang yan sa Ito ang Tahanan! See you again next week! Same time! See you next week! Thank you po.